Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Mayroon lang akong komento mga kababayan sa patungkol sa war on drugs ni PRRD, kung saan nagtatalo sila ni Senadora Risa Hontiveros mga kababayan patungkol doon. Kasi magkaiba ang disposisyon lang mga kababayan. Si PRRD sa kanyang war on drugs, ang layunin niya ay to protect the lives of innocent Filipino people mga kababayan. Si Risa Hontiveros naman mga kababayan, ang niya, pinoprotektahan niya ay ang buhay ng mga kriminal, no? Buhay ng mga adik, buhay ng mga drug addict mga kababayan. Pero pagdating sa mga nabibiktima sa mga adik, yung mga inosenteng mga civilian nga biktima ng mga adik, tahimik tikom ang bibig ni Risa Hontiveros mga kababayan. Dito sila nagtatalo ni PRRD mga kababayan. Pakinggan natin itong mga konversasyon nila mga kababayan. At kayo na ang humusga. For the death of Kian De Los Santos? No. How about... It's all right, Mr. Chair. Yes. Why did President Duterte ask for a quick break? Was he nervous about Risa Hontiveros, like the Kakampings claim? That's fake news again, and I'll tell you the reason why. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. How about si Carl? Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those communities. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Now, what is guilt is personal. This phrase reflects a legal principle, which means only the person who committed the crime can be held accountable for it. Responsibility cannot be transferred to others. And of course, Risa doesn't know this since she hasn't studied law like Duterte has. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka muna ngayon before we proceed. No. I already prepared these questions with my Guilt is personal. Yes, it's very personal. So, Ano daw mga kababayan? Sabi ni Duterte, guilt is personal. Sabi naman ni Risa Hontiveros, yes, very personal. Sige, patuloy tayo mga kababayan. Nakakatawa ito si Risa Hontiveros minsan eh. For a recess of just it's all right, Mr. Chair. Yes. Hearing suspended. Can the chair talk to the senator? So now you know. The reason Duterte requested a recess was to save her from further humiliation because of her ignorance. The Kakampings tried to trick everyone into believing Duterte was scared of Risa. Little did they know, they were the ones being fooled by the spliced videos Risa posted on her TikTok to make herself the main character. Honestly, I don't blame her. I'd probably do the same in her shoes. But come on, Kakampings. Do your research next time or let us DDS educate you. Hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po policy. I was talking about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke about specific crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, pagdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to... I mean, who wouldn't be stressed talking to a senator who can't keep up, like a clueless fifth grader? The innocent lives lost in the drug war were the result of illegal actions by policemen, which is why the one who killed Kevin Santos was convicted and sentenced to 40 years because he did not follow President Duterte's orders. Justice was served. So I don't understand why Risa has been so obsessed with attacking the Dutertes for the last 2 years. If she truly cared about the innocents killed during the drug war, why is she silent about the innocent lives lost to drug addicts every day? Why
Why doesn't she address that Manila is currently the most dangerous city in Southeast Asia, with Quezon City and Cebu City also in the top 10? Meanwhile, Davao City remains the second safest and the second cleanest city in whole Southeast Asia. Dutertes are doing a great job, and majority of Filipinos know that. So I don't understand why most senators, especially Risa Hontiveros, are still fixated on the previous administration's drug war when it was a successful operation, with 1.4 million drug addicts surrendering and the country's crime rate dropping by 73%. It wasn't perfect, but that significant decrease in crime is impressive, something this current administration has failed to do. Ako alam ko, duman ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo kayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to... Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Silence please. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong sila? pakialam dyan sa kriminal, ma. Yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito Lumalabas din mga kaibigan ito. Si Risa Hontiveros, hindi niya magits talaga ang utak ng mga Duterte, no? Kahit kay Sara hindi nila kaya, no? Nagiging ano siya nagiging isip bata siya dito mga kababayan, no? Tingnan niyo yung dito sa ano nila. Sa conversation nila ngayon. Ano siya no? Parang lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, Hirain punto kita, lang. ma. di ba, mga kababayan? Nakakatawa no? Nakakatawa to si Risa Hontiveros. Hindi niya mag-gets yung malalim na ano ni PRRD. Sabagay, hindi siya lawyer At saka si PRRD talaga nagiging lawyer, nagiging prosecutor, tapos nagiging mayor, nagiging congressman. Samantalang itong mga kababayan, isang posisyon lang saka hindi pa sila dapat qualified sa mga posisyon. Isa rin yun mga kababayan sa nakita natin sa ating mga politiko, lalo na dyan sa Congress, sa Senado. Diba mga kababayan, pag mag-apply ka ng trabaho dito sa Pilipinas, ang daming hinihinging mga requirements, ang dami kang dadaan ng mga may exam pa nga. No? Bago ka tatanggapin kung maging qualified ka. Pero pag mag-apply, yung mga kumandidato, mga congressman, mga kumakandidato ng mga senador, mga kababayan, mga convicted pa nga, andyan, nakaupo pa rin. Di ba? Hindi patas Kung sino pa yung nasa mataas nga posisyon sa gobyerno, ay wala pang qualification nga walang standard nga binibigay ang gobyerno. Kahit sino pwede pumasok. Yung mga kriminal nga nakakapasok. Mayroon pa nga dyan sa Congress nagmamagaling ngayon. Isang dating hitman ng EBB. Naalala nyo natin mga kababayan yung EBB? Yung Alex Moncayo Brigade. O may isang congressman dyan ngayon nga si Mr. Mr. Contim. No? Isang hitman dati ng EBB. O di ba? Paano nakapasok yan dyan? Yung isa, yung tatlo mga ng CPP, NPA. Andyan sa Kongreso. Yung isa talaga malala, convicted na ng child trafficking. Nakaupo. Ito si Risa Hontiveros mga kababayan, may background din ito. Pero nasa Senado ngayon. Ngayon siya ang umaano sa dating presidente. Di ba mga kababayan? Ang punto lang. Tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Chair. Tapusin talaga natin ito. Talagang tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are priority. That's it for this episode, you guys. Hope you learned something.
This is Amor Powers. The new DDS. O yan, mga kababayan, no? Narinig natin yung panindigan talaga ng presidente, dating presidente. Pero ngayon, yun ang hinahanap-hanap ng mga tao. No? Kasi noong araw, panahon ni PRRD, ligtas tayong maglalakad sa pauwi sa bahay, mga kababayan, kahit hating gabi. Kasi wala nang mga adik, wala nang mga tarantado nga nagtambay sa gilid ng kalsada. Disiplinado lahat, bawal ang inom. Ang videoke may limit hanggang alas 10 lang. O, di ba? Bawal yung mga nakahubad nga magtambay sa gilid ng kalsada, mga kababayan. Wala talagang mga adik-adik. Libre tayo, pero sa ngayon, mga kababayan, wala na. No? Hindi ka na ligtas sa ngayon. Bumabalik na naman ang krimen. Talamak na naman, mga kababayan. Kaya ang hinahanap talaga ng mga tao ay isang Duterte ang magiging leader natin dito sa ating bansa. Isang Duterte ang pamumuno ng isang Duterte ang hinahanap ng mga tao. Dahil sa mga Duterte lang talaga nararanasan ang pagbabago sa Pilipinas. Nga siya ngayong sinisira, mga kababayan, ng ating Quadcom. At maraming salamat ang mga kaibigan sa muli. Pasalamat ako sa inyo sa pagpa-unlock nyo dito sa aking munting YouTube channel, at baka naman pwede, mga kababayan, paki-subscribe dito sa aking munting YouTube channel. Kailangan ko ang tulong nyo, mga kababayan. Wala pa akong subscriber. 64 pa lang subscriber ko, mga kababayan. Napakalayo pa para sa 1,000 subscriber nga required ni YouTube, mga kababayan. At pakiusap din, mga kababayan, kung baka mapadaan kayo sa aking mga munting video, mga kababayan, wag namang i-skip ang aking mga ads, mga kababayan. At maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi, mga kababayan.